Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nagbibigay aruga sa ating mga nakatatanda. Kung ang inyong mga binti ay nakakaramdam ng panghihina, hindi lang po iyan dahil sa pagtanda. Maaaring isa itong senyales ng kakulangan sa bitamina. Habang kayo po ay natutulog, karapatan ninyong malaman ang katotohanan. Maraming mga senior ang sinasabihan na ang pananakit ng kanilang binti, pamumulikat sa gabi o hirap sa pagbalanse ay normal na bahagi lang ng pag-edad. Ngunit hindi po iyan ang buong kwento. Ang totoong problema, maaaring kulang ang inyong katawan sa tatlong mahahalagang bitamina, at ang oras ng pag-inom nito ay mas mahalaga kaysa sa inyong inaakala. Sa katunayan, kung iinumin ninyo ang mga partikular na sustansyang ito bago matulog ang inyong mga kalamnan at nerves, ay magkakaroon ng pagkakataong mag-repair habang kayo ay mahimbing na natutulog. Walang matinding ehersisyo, walang mga bagong gamot, kundi simpleng natural na suporta na nasa tamang oras. Kung ang inyong mga binti ay naninigas sa umaga, kung ang pagtayo mula sa upuan ay parang mas mahirap kaysa dati, kung nagigising kayo sa gabi dahil sa pulikat o pangingisay, maaaring ang inyong katawan ay tahimik na humihingi ng tulong. Pag-usapan po natin kung paano ito bibigyan ng tulong simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, ibahagi nyo naman sa amin sa comment section kung ilang taon na po kayo at anong mga bitamina, kung mayroon man, ang bahagi ng inyong routine bago matulog. Binabasa po namin ang bawat komento at nais naming marinig ang inyong kwento. At kung nakikita ninyo ang halaga ng mga payong sadyang ginawa para sa inyong edad at yugto ng buhay, mangyaring mag-subscribe po kayo. Bumubuo tayo ng isang komunidad kung saan ang mga senior ay maaaring lumakas ng sama-sama, isang hakbang, isang gabi sa bawat pagkakataon. Magsimula tayo sa isang bagay na simple ngunit napakabisa. Kung ang inyong mga binti ay nakakaramdam ng pamamanhid panghihina o di na kasing tatag tulad ng dati, malaki ang posibilidad na ang inyong katawan ay kinakapos sa vitamin B12. Ngayon, alam ko pong marahil ay narinig nyo na ang tungkol sa B12. Baka nakalista ito sa bote ng inyong multivitamins o nabanggit na ito ng inyong doktor. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga senior ay ang B12 ay may direktang papel sa kung paano gumagalaw, nakakaramdam, at nananatiling malakas ang inyong mga binti. Ang B12 ay parang linya ng kuryente sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan. Pinapanatili nitong maayos ang komunikasyon ng inyong mga nerbiyos, buo ang inyong balanse, at tumutugon ang inyong mga binti. Pero heto ang problema, pagkatapos ng edad 60, nahihirapan na ang inyong katawan na i-absorb ito. Kahit na regular kayong kumakain ng itlog, isda o karne, maaaring hindi na nakukuha ng inyong tiyan ang B12 mula sa mga pagkaing iyon tulad ng dati. Ito ay dahil habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon natin ng stomach acid, ang mismong kailangan para makuha ang B12 mula sa protina. Ang resulta, isang mabagal at tahimik na kakulangan na hindi ninyo namamalayan. Madalas itong nagsisimula sa kaunting pangingimay
sa inyong mga daliri sa paa o marahil ay paninigas ng mga binti kapag kayo ay tumatayo. Sa paglipas ng panahon, humihina ang mga senyales sa pagitan ng inyong utak at mga binti. Maaari ninyong maramdaman na hindi sigurado ang inyong mga hakbang o tila bumibigay ang inyong mga tuhod ng walang malinaw na dahilan. At sinusuportahan ito ng siyensya. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa neurology ang sumubaybay sa mahigit to 500 na senior at natuklasan na ang mga may mababang antas ng beta-12 ay 3 beses na mas malamang na magkaroon ng hirap sa paglalakad at may 60% mas mataas na panganib na matumba. Ngunit heto ang magandang balita, ito po ay kayang solusyonan at mabilis. Kapag naibalik ang tamang antas ng beta-12, madalas napapansin ng mga senior ang mas malakas na kontrol sa binti, mas kaunting pangingisay sa gabi, mas mahusay na koordinasyon at mas malalim na tulog. Bakit? Dahil ang inyong nervous system ay nagsasagawa ng karamihan sa pag-aayos nito sa gabi. At kung mayroong B12 sa inyong dugo habang kayo ay natutulog sa wakas, ay maaaring ayusin ng inyong katawan ang mga nasirang koneksyon. Ang pinakamahusay na paraan para inumin ito, gumamit ng methylcobalamin, ang pinakaaktibong anyo, at pumili ng sublingual na tableta, yung natutunaw sa ilalim ng dila. Sa ganitong paraan, hindi ito dumadaan sa inyong bituka at diretso sa inyong dugo. Hayaan lang itong matunaw sa ilalim ng inyong dila mga 30 minuto bago matulog. Karamihan ay nagsisimula sa 1,000 micrograms bawat gabi at sa loob ng 10 hanggang 14 na araw, marami ang nakakapansin ng totoong pagbuti. Sa isang kaso, isang senior na halos hindi na makalakad ng 10 minuto ang muling nakagalaw ng normal matapos lamang ang 6 na linggo ng araw-araw na pag-inom ng beta-12. Kaya't kung nakakaramdam kayo ng pamamanhid pangingisay o medyo hindi matatag sa inyong mga paa, huwag ninyong isisi agad sa pagtanda. Maaaring ito ay ang inyong mga nerbiyos na humihingi ng B12. At ang pagbibigay nito sa tamang oras ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Dumako naman tayo sa ikalawang bitamina, isa na gumagana sa kaibuturan ng inyong mga kalamnan upang magbigay ng lakas habang kayo ay natutulog. Ito po ang vitamin D3. Ito yung bitamina na iniisip ng karamihan ay para lamang sa buto. Ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamalakas na kakampi ng inyong mga binti lalo na paglampas ng edad 60. Marahil alam na ninyo na ang D3 ay tinatawag na sunshine vitamin. At oo, tinutulungan nito ang inyong katawan na i-absorb ang calcium at panatilihing matibay ang inyong mga buto. Ngunit heto ang hindi napagtatanto ng maraming senior, ang vitamin D3 ay may direktang papel din sa kung paano nagre-repair at lumalaki ang inyong mga kalamnan, lalo na ang inyong mga binti. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong mga kalamnan ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Ang isang simpleng paglalakad sa paligid ng bahay o pagpunta sa tindahan ay maaaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na nananakit o pagod. Hindi po iyan kahinaan. Iyan ay ang inyong katawan na humihingi ng tulong, at ang di ko ay isa sa mga pangunahing bagay na kulang dito. Ang problema,
karamihan sa mga senior ay hindi nakakakuha ng sapat nito. Kahit na lumalabas kayo araw-araw, ang inyong balat ay gumagawa ng hanggang 75% na mas kaunting vitamin D3 kumpara noong kayo ay mas bata pa. Ibig sabihin, ang sikat ng araw lamang ay madalas hindi sapat, lalo na kung mas madalas kayong nasa loob ng bahay o gumagamit ng sunscreen. Ano ang nangyayari kapag kulang kayo sa D3? Nahihirapan ang inyong mga kalamnan na mag-repair. Maaari ninyong mapansin na numinipis ang inyong mga hita, nawawala ang inyong balanse, o pakiramdam nyo ay hindi na matatag ang inyong mga tuhod. Ganito tahimik na dumarating ang sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda. At ang mga binti ang madalas na unang nakakaramdam nito. Ngunit heto ang pag-asa kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng D3 sa gabi bago mismo matulog, sumasabay ito sa natural na repair cycle ng inyong katawan. Ito ang oras kung kailan naglalabas ang inyong katawan ng growth hormone, pinapakalma ang pamamaga, at sinisimulang ayusin ang mga muscle fiber na ginamit ninyo sa maghapon. Ang pag-inom ng D3 sa gabi ay tumutulong para agad itong gumana habang kayo ay nagpapahinga. Isang pag-aaral sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang natuklasan na ang mga senior na uminom ng D3 bago matulog ay nagkaroon ng 19% na mas malakas na mga binti at 34% na mas kaunting pagbagsak pagkatapos lamang ng 3 buwan. Iyan po ay tunay na pagbabago nang hindi nagdaragdag ng dagdag na pagsisikap sa inyong araw. Tinutulungan din ng D3 na mapawi ang pamamaga sa loob ng inyong mga kalamnan na maaaring magdulot ng malalim na pananakit ng binti lalo na sa gabi. Kung ang inyong mga binti ay parang nasusunog o naninikip pagkatapos maglakad, maaaring ito ang dahilan. Upang makakuha ng mga resulta, karamihan sa mga senior ay nakikinabang sa 2,000 hanggang 1,000 IU bawat gabi, ngunit laging ipasuri ang inyong antas kung hindi kayo sigurado. At dahil ang D3 ay fat-soluble, mas epektibo ito kapag sinabayan ng kaunting healthy fat tulad ng isang kutsarang almond butter, ilang pirasong mani, o isang hiwa ng abukado. At hindi kayo pupuyatin ng D3. Sa katunayan, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaari nitong mapabuti ang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagtulong na i-regulate ang inyong nervous system at bawasan ang pamumulikat sa gabi. Susunod, tuklasin natin ang huli at pinakakinaliligtaang bitamina na tumutulong na gabayan ang calcium papunta sa inyong mga buto at palabas sa inyong mga kasukasuan na nagpaparamdam sa inyong mga binti na mas malakas at mas magaan muli. Ito po ay ang vitamin K2 at hindi ito kapareho ng K-an yung matatagpuan sa mga madahong gulay. Ang K2 ay gumagana sa mas malalim na antas at may ginagawa itong kahanga-hanga sinasabi nito sa calcium kung saan dapat pumunta. Kita nyo po, habang tayo ay tumatanda, ang calcium ay hindi laging napupunta sa dapat nitong kalagyan. Sa halip na pumasok sa ating mga buto para maging mas matibay, minsan ay napupunta ito sa maling direksyon sa ating mga kasukasuan, joints, mga daluyan ng dugo, at maging sa malalambot na tissue.
Dito na nagsisimulang maging mali ang pakiramdam. Maaaring sumakit ang inyong mga tuhod, manigas ang inyong mga binti, at parang mas mabigat ang mga ito kaysa dati. Ang naliligaw na calcium na ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng marami, at kung walang sapat na K2 para gabayan ito, hindi mapapanatili ng inyong katawan ang balanse. Ngunit heto ang magandang balita: kapag nagsimula kayong makakuha ng sapat na K2, lalo na bago matulog, lahat ay nagsisimulang magbago. Ang tahimik na bitaminang ito ay nagpapagana ng isang espesyal na protina na tinatawag na osteocalcin, na tumutulong na hilahin ang calcium papasok sa inyong mga buto, hindi sa inyong mga kasukasuan. Gumagana rin ito ng direkta sa loob ng inyong mga kalamnan, na tumutulong sa kanila na maibalik ang lakas at pag-andar, lalo na habang kayo ay natutulog. Sa katunayan, ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa nutrients na ang mga matatanda na araw-araw na umiinom ng Q2 ay nakaranas ng 21% na paglakas ng quadriceps, kalamnan sa hita, at 30% na mas mahusay na balanse sa pagtayo sa loob lamang ng 8 linggo. At ang mga uminom nito sa gabi ang nakakita ng pinakamabisang benepisyo. Pero hindi lang iyon. Pinapabuti rin ng K2 kung paano ginagamit ng inyong mga kalamnan ang asukal para sa enerhiya, isang malaking bagay kung kayo ay may pre-diabetes, pagkapagod, o mabagal na paggaling pagkatapos maglakad o gumawa ng gawaing bahay. Nakakatulong din ito sa muscle memory para maalala muli ng inyong mga binti kung paano gumalaw ng may kumpiyansa. Ang anyo na dapat ninyong hanapin ay tinatawag na MK7. Mas matagal ito sa katawan at pinakamahusay na gumagana kapag isinabay sa vitamin D3. Isipin nyo na sila ay magkapareha, hinihila ng D3 ang calcium papasok sa inyong dugo, at sinasabi naman ng K2 kung saan ito dapat mapunta. Nakalulungkot, ang K2 ay hindi madaling makuha mula sa pagkain. Pangunahin itong matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto o mga luma, at matitigas na keso, mga bagay na hindi regular na kinakain ng karamihan sa atin. Kaya naman ang isang banayad na pang-araw-araw na supplement ay madalas na pinakamahusay na paraan. Kaya't kung ang inyong mga binti ay naninikip, mas madalas magreklamo ang inyong mga tuhod, o ang inyong balanse ay hindi na tulad ng dati, maaaring hindi ito dahil sa inyong edad. Maaaring ito ay dahil sa kung saan napupunta ang inyong calcium. At ang K2 ang tahimik na gabay na maaaring makatulong na ihatid ito pabalik sa tamang tahanan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo iinumin ang mga bitaminang ito sa tamang paraan at sa tamang oras simula ngayong gabi. Ngayong alam na ninyo ang 3 pangunahing bitamina at K2, pag-usapan natin kung paano ito inumin ng tama. Una, vitamin B12. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw, lalo na sa pag-absorb ng mga sustansya tulad ng B12. Kaya naman, ang pinakamahusay na anyo para sa mga senior ay methylcobalamin, at mas maganda kung ito ay sublingual, yung uri na natutunaw sa ilalim ng dila. Walang lulunukin,
walang panunaw na kailangan. Ilagay lamang ito sa ilalim ng inyong dila mga 30 minuto bago matulog at hayaang matunaw ng kusa. Kung maaari gawin ito nang walang laman ang tiyan o hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng hapunan upang walang makasagabal sa pagsipsip nito. Magsimula sa 1,000 micrograms bawat gabi at obserbahan kung paano tutugon ang inyong mga binti balanse at maging ang inyong tulog sa mga susunod na linggo. Susunod ay ang vitamin D3, ang inyong bitamina para sa muscle repair. Hanapin ninyo ang natural na anyo na tinatawag na cholecalciferol na karaniwang nasa soft gels o kapsula. Uminom sa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 IU bawat gabi, ngunit kumonsulta sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado sa inyong kasalukuyang antas. Ang susi sa D3 ay ang pagsasabay nito sa kaunting healthy fat para mapalakas ang pagsipsip. Sapat na ang 1 kutsaritang almond butter, 1 dakok ng mani, o 1 maliit na piraso ng keso. Inumin ang inyong D3 mga 20-30 minuto bago matulog, mas mabuti kung kasabay ng B12. Huwag mag-alala, hindi makakaapekto ang dita sa inyong pagtulog. Sa katunayan, maraming senior ang nagsasabi na nababawasan ang kanilang pamumulikat sa gabi at mas malalim ang kanilang pahinga kapag regular itong iniinom sa gabi. Ngayon, idagdag natin ang huling piraso, vitamin K2, partikular ang anyong MK7. Ito ang bersyon na mas matagal nananatili sa inyong sistema at gumaganang katuwang ng D3. Kung walang K2, ang calcium na dinala ng D3 ay maaaring mapunta sa maling lugar tulad ng inyong mga kasukasuan o arteries. Uminom ng 100 micrograms ng MK7 kasabay ng inyong D3. Hindi ninyo kailangan ng 1 buong pagkain. Sapat na ang maliit na merienda na may taba para sa 2. Ang simpleng kombinasyong ito, D3 at K2, bago matulog ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan at buto ng pinakamahusay na pagkakataon upang makabawi at muling bumuo habang kayo ay natutulog. Para mas madali mag-set up ng 1 maliit na bedtime tray, 1 basong tubig, ang inyong 3 bitamina, marahil 1 mainit na tasa ng herbal tea. Ilagay ito kung saan kayo nagsisipilyo o nagre-relax para sa gabi para maging 1 ugali at hindi 1 abala. Ang routine na ito ay hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap. Ngunit kapag ginawa gabi-gabi ng may pag-iingat at pagiging tuloy-tuloy, makakatulong itong ibalik ang lakas ng inyong binti, mapabuti ang inyong balanse at ibigay sa inyong katawan ang tahimik nitong hinihiling ang tamang sustansya sa tamang oras para gumaling habang kayo ay nagpapahinga. Tingnan naman natin ngayon ang ilang simpleng bagay na maaari ninyong gawin sa maghapon para mas maging epektibo ang mga bitaminang ito sa gabi. Ang pag-inom ng inyong mga bitamina bago matulog ay napakabisa, ngunit may ilang maliliit na gawi sa maghapon na makakatulong para mas gumana pa ang mga ito sa gabi. Una, pag-usapan natin ang hydration. Karamihan sa mga senior ay hindi umiinom ng sapat na tubig lalo na sa hapon. At kapag ang inyong katawan ay bahagyang dehydrated, apektado ang lahat. Lumalapot ang dugo, bumabagal ang sirkulasyon at ang mga sustansya
tulad ng B12, T3 at K2 ay nahihirapang makarating sa inyong mga kalamnan at nerbiyos. Yung pakiramdam na pagod at mabigata ang inyong mga binti, maaaring dahil iyan sa mga tuyong selula na nahihirapang gumana. Ngunit simple lang ang solusyon. Hindi ninyo kailangang uminom ng galon-galon. Humigop lang ng tubig ng regular sa buong araw, mga 1 baso bawat 90 minuto habang kayo ay gising. Magdagdag ng 1 hiwa ng lemon o pipino kung hindi kayo gaanong mahilig sa simpleng tubig. At mga 1 oras bago matulog, bagalan na ang pag-inom para hindi kayo magising para gumamit ng banyo. Ang tuloy-tuloy na hydration na ito ay tumutulong sa inyong mga bitamina na makarating sa mga lugar kung saan nangyayari ang paggaling. Sunod, bigyang pansin kung ano ang inyong kinakain para sa hapunan at kung anong oras. Kung ang inyong hapunan ay mabigat sa starch, asukal o mga processed food, ginugugol ng inyong katawan ang gabi sa pagtuon sa panunaw sa halip na sa pag-recover. Nangangahulugan iyan ng mas mabagal na pag-aayos ng kalamnan at mas maraming pamamaga sa mga binti. Sa halip sikaping magkaroon ng magaan na hapunan, hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Isipin ang isang maliit na bahagi ng protina tulad ng nilagang itlog o inihaw na manok kasama ang ilang steamed na gulay o madahong gulay. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng oras para iproseso ang pagkain at inihahanda ito para mas mahusay na maabsorb ang inyong mga bitamina pagdating ng oras ng pahinga. Malamang na mapapansin ninyo ang mas mahusay na tulog at mas kaunting paninigas ng binti pagsapit ng umaga. Panghuli, huwag maliitin ang bisa ng banayad na paggalaw bago matulog. 3 hanggang 5 minuto lamang ng aktibidad sa binti ay nakakatulong na palakasin ang sirkulasyon at nagbibigay ng senyales sa inyong mga kalamnan na oras na para mag-recover. Hindi ninyo kailangan ng kagamitan o isang routine sa pag-eehersisyo. Subukan ang 10 mabagal na pag-angat ng sakong heel raises, ilang pag-ikot ng bukong-bukong ankle circles, o kahit na pag-angat ng binti habang nakaupo, seated leg lifts habang kayo ay nagsisipilyo o nanonood ng TV. Ipinapakita ng pananaliksik na ang magaang paggalaw ng binti bago matulog ay nagpapataas ng daloy ng dugo ng mahigit 20% na tumutulong sa mga bitamina tulad ng B12, D3 at K2 na maabot ang kaibuturan ng inyong mga kalamnan at nerbiyos sa binti kung saan sila pinakakailangan. Ang mga senior na gumagawa nito ay nagsasabing mas nababawasan ang kanilang pamumulikat, mas gumaganda ang balanse, at mas may enerhiya sila sa umaga sa loob lamang ng 10 araw. Kaya narito ang inyong ritmo para sa gabi: mag-hydrate sa maghapon, kumain ng magaan sa hapunan, igalaw ng marahan ang inyong mga binti bago matulog, at inumin ang inyong mga bitamina na parang orasan. Ang mga ito ay maliliit at tahimik na gawi, ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng perpektong kapaligiran para sa inyong katawan na mag-repair, muling bumuo at gumising na mas malakas isang gabi sa bawat pagkakataon. Sa huling bahagi, pagsama-samahin natin ang lahat ng mabilis para makahakbang kayo ng may kumpiyansa simula ngayong gabi. Hindi ninyo kailangan ng mas maraming tableta
mas maraming hulaan o mas maraming pagkadismaya. Ang tunay na kailangan ng inyong mga binti simula ngayong gabi ay B12 para muling ikonekta ang inyong mga nerbiyos, D3 para muling buuin ang inyong mga kalamnan, at K2 para gabayan ang calcium kung saan ito nararapat. Ang mga ito ay hindi milagrong lunas. Sila ang simple at natural na mga kasangkapan na hinihintay ng inyong katawan. Kapag sinamahan ng magaan na hapunan, tuloy-tuloy na hydration, at ilang minutong paggalaw ng binti bago matulog, ang banayad na routine na ito ay makakatulong sa inyong gumising na mas malakas, mas matatag, at mas may kumpiyansa isang gabi sa bawat pagkakataon. Ang mahalagang aral po dito ay ito: ang pag-aalaga sa ating kalusugan habang tayo'y nagkakaedad ay hindi tungkol sa paglaban sa pagtanda, kundi sa pakikipagtulungan sa ating katawan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang sustansya sa tamang oras, binibigyan natin ito ng pagkakataong gumaling at manatiling malakas. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Umiinom ba kayo ng alinman sa mga bitaminang ito bago matulog o plano ninyong magsimula ngayong gabi? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Binabasa po namin ang bawat isa at laging sinusubukang tumugon ng may mga makabuluhang payo. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa o nakatulong sa inyong maunawaan ang inyong katawan ng kaunti pa mangyaring, bigyan ito ng like, ibahagi sa isang taong mahalaga sa inyo, at huwag kalimutang mag-subscribe. Narito po kami upang suportahan kayo ng mga totoong payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa inyo, hindi para sa mga headline, kundi para sa inyong buhay. Salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon.